PRO 12 nakatanggap ng 3 units ng police patrol car. Manlalaro ng skateboarding, nagpakita ng iba't ibang tricks sa lungsod ng Kidapawan. At hydroponics projects inilunsad sa lungsod ng Tacurong para labanan ang kakulangan ng pagkain. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Pebrero 13, taong 2024. PRO 12 nakatanggap ng 3 units ng police patrol car. Narito ang ulat. Nakatanggap ng 3 unit ng patrol jeep 4x2 Toyota Hilux single cab ang Police Regional Office 12 mula kay Senador Juan Edgardo Sani Angara nito lamang araw ng Linggo, ika-11 ng Pebrero taong kasalukuyan. Bilang kinatawan ni Senator Angara, personal na nagtungo si Ginoong Erwin Lozano, Political Affairs Officer sa PRO 12 para personal na i-turn over ang 3 susi ng patrol vehicle sa tanggapan ng Cotabato Police Provincial Office, Sarangani Police Provincial Office at Sultan Kudarat Police Provincial Office na ginanap sa PRO 12 Covered Court, Barangay Tumbler, Lungsod ng General Santos. Sa naging mensahe ni Political Affairs Officer Lozano, sinabi nito na nakikita ni Senator Angara ang pangangailangan ng ating mga kapulisan at iba pang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa peace and order ng ating bansa, kaya't plano nitong bigyan ang lahat ng lalawigan sa buong Pilipinas ng mga bagong service vehicles. Dagdag pa nito, simula nang maupo ang senador bilang chairman ng Committee on Finance ay nagdagdag ito ng 100 milyong piso kada taon para sa pagbili ng mga service vehicle. Nagpapasalamat naman si Police Brigadier General Himili L. Macaraeg, Regional Director ng PRO 12 sa karagdagang mga patrol car na ibinigay ng pamahalaan para mas lalong mapalakas pa ang kanilang kampanya kontra kriminalidad at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Manlalaro ng skateboarding, nagpakita ng iba't ibang tricks sa lungsod ng Kidapawan. Narito ang ulat. Nagpakitang gilas ng iba't ibang tricks gamit ang skateboard ng mga partisipante ng skateboarding competition sa lungsod ng Kidapawan na ginanap sa Eco Park, Barangay Magsaysay nitong araw ng Sabado, ika-10 ng Pebrero taong kasalukuyan. Aabot sa 145 ang sumali sa extreme sports na ito na nagmula pa sa mga kalapit bayan at lalawigan. Bahagi ito ng ika-26 na Charter Day celebration ng lungsod. Nakatanggap ng cash prize at medalya mula kay City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista ang mga sumusunod.
Nakiisa naman ang mga manlalaro ng skateboard ng lungsod ng Tacurong sa aktibidad, ngunit bigo ito mag-uwi karangalan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, hydroponics projects inilunsad sa lungsod ng Tacurong para labanan ang kakulangan ng pagkain. Narito ang ulat. Ang Barangay Grino Farmer Sustainable Livelihood Program Association o SLPA sa kolaborasyon ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute 12 and the Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ay ipinakilala ang hydroponics project noong 7 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Barangay VF Grino, lungsod ng Tacurong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa pondo na 450,000 pesos na inisyatiba na bahagi ng DSWD Sustainable Livelihood Program Zero Hunger Project, ang layunin nito ay masigurado ang pagkain ng mga Pilipino na nakatuon sa pagtatanim at pag-ani ng mga gulay, lalo na sa mga lugar na may kakulangan sa pagkain. Dumalo sa aktibidad ay ang mga kinatawan ng City Mayor's Office na sina Hernani Fermo at Mayan Horlador. Kasama din sina Project Evaluation Officer Josephine Ubaldo, Provincial Coordinator Jonathan B. Mandi, Provincial Partnership Officer Neil Dunlin, at Project Development Officer Caitlin Apaitan na mula sa DSWD Sustainable Livelihood Program. Nandoon din sa aktibidad si punong barangay ng Barangay Grino, Honorable Jose D. Tambagahan, Committee Livelihood Chairperson Mary Ann V. Arsagon, at SLPA President Sanggatan L. Dituas. Ang hydroponics ay isang pamamaraan ng pagpapatubo ng halaman na walang lupa, na gamit ang tubig para sa pagsipsip ng nutrients. Ang pamamaraan na ito ay isang epektibo para sa pagtipid ng tubig at lugar na ito ay mainam para sa urban na lugar na walang gaanong lupa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxergen Headliners. At yan ang po ang mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.